Sa bawat proyektong tinatanggap ko, pag naluha ako at naiyak ako sa eksena o sa script na yung binabasa ko, maganda siya para sa akin. Ito, logo pa lang ng arena sa TV, naiyak na ako. So, ibig sabihin, gusto ko siya at mahal ko na yung show nung pinakita pa lang sa akin. So, talagang excited ako. Ako yung nangungulit. Direct, mag-uumpisa na ba? Ano pong nangyayari? So, hindi mo na kinonsulta si Ryan? Nakalimutan ko nga ang consultant eh. Ganun ako ka-excited eh. Yung, ay, oo nga pala, may asawa ko. Kailangan ko muna i-consult sa kanya. Pero sa parte naman na yun, hindi alam naman ni Ryan na nakikite naman siya, nanonood din pag pinapalabas sa TV ang Junior MasterChef. Alam niya. So, alam niya na passion ko din talaga ang pagluluto. With regards dun sa offer, ang sinabi lang po nila tatay sa akin, nakikita lang din na since meron akong culinary background and kakapanganak ko lang, parang swak na swak din na mga bata ang iha-handle ko. So, sa show, isa po akong butihing host at ina at the same time. Kumbaga, meron akong 6 na pong anak sa show na ito at meron akong 3 mga kuya na ginagabayan ako sa bawat sinasabi ko, sa lahat ng mga kailangan sabihin sa mga bata. Thank you, Juday. Sa mga kuya naman. Yung mga kuya, since you're dealing with kids nga, no, na marami, how do you handle, or how do you, yun, sabi ni Juday, deal with them, lalo na kung kunyari, since you're the judges, paano niyo i-handle yung emotions ng kids, especially if you have to say na mali yung ginawa nila, or meron bang mga nagre-react ng, yun, bata eh, hindi nila nakikerry minsan yung mga naririnig. Ako po, may 2 anak din ako, katulad ni Juday. At sa show, it's no different. Kung ano yung how I talk to my kids, same din sa show. Kasi kami, di lang kami judge dito. We are mentors. Kumbaga, ano kami, para kaming ama rin nila sa show. So, syempre, kami bilang mga mentors, gusto namin makita yung mga anak namin na mag-improve, gumaling. So, talagang ini-encourage namin. We point out kung ano man yung nagawa nila na pwede pa ma-improve, in a way na mas maano sila, mas ma-inspire pa sila na galingan pa talaga. So yun yung approach na. I think it's important na sa bawat tao may mga choices silang pwedeng pagbatayan. Kung sa pagsama ng kung may angst ba ako na naunahan kami, wala naman. Kung may tanong ako kung ba't matagal kami nagsimula or kung may sama na lang kung ba't kami nagsimula, wala naman. Parang feeling ko, pag minadali kasi ang isang pagkain sa pagluluto, parang nagiging malasado, nagiging hilaw. So parang sa amin, itong show na ito, kailangan pag-aralang mabuti, diskartehan ng maayos para pag sinerve sa mga manonood, tamang-tama ang timpla, tama ang luto, hindi kami mapapahiya. So yun naman ang palaging ginagawa ng show. Marami, I guess marami. So magugulat kayo pag nakita nyo ang mga challenges na binigay namin sa mga batang ito, na talagang ako, nung bata ako, hindi ko kakayanin humarap sa competition. Hindi ko yata kakayanin yung kaharap ako sa pressure sa harapan ng mga judges. Pero itong mga batang to nakakabilib at nakakamangha na naitatawid nila lahat ng mahihirap na challenges na binibigay namin. Sa punto na kami ngayon na hindi na kami makapag-isip kung ano pang pwedeng ibigay sa kanila kasi wala na eh. Wala na, sisiw na sa kanila lahat. Pwede ko rin sabihin na ang mga bago makikita nila dito maganda sa mata. Yung makulay, isa na lang, sa kusina pa lang namin. Abangan lang nila yung unang labas ng kusina kung paano in-effortan na hanggat maaari kapareho ng kusina na napapanood sa mga original na MasterChef na series, ganun-ganun ang kusina namin. That's why it took us a while to shoot episodes kasi hindi talaga madaling mag-build ng kusina, lalo pat
meron ng 60 batang kailangan magluto. So, yun talaga yung napakalaking consideration na kailangan gawin.